Bahagyang pinahina ni Donald Trump ang mga parusa laban sa Russia kasabay ng pahayag kung gaano kalaki ang pinsalang idinudulot nito sa ekonomiya ng Russia. Pinalawig ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng 3 linggo ang lisensya ng Lukoil hanggang Disyembre 13 at ipinagpaliban pa ng 5 buwan ang ilang parusa sa mga transaksyon. Dahil sa parusa ng Estados Unidos, kailangang itigil ng lahat ng kumpanya sa mundo ang operasyon sa Lukoil bago Nobyembre 21. Hanggang noon, pwedeng ibenta ng Lukoil ang mga dayuhang ari-arian na hindi na niya mapamahalaan. Ngunit malinaw na hindi ito magagawa ng mga Ruso bago ang Nobyembre 21. Kaya naman nakiusap sila sa mga Amerikano na bigyan pa sila ng oras para maibenta ang mga ari-arian ng Lukoil at pumayag si Trump. Pero may dalawang mahalagang bagay dito. Una, niluwagan ng Estados Unidos ang mga parusa dahil ito ay hiniling. Halimbawa, ang Bulgaria, kung saan ang nag-iisang oil refinery sa buong bansa ay pag-aari sa kasamaang palad ng Lukoil at hindi naabot ng Bulgaria ang oras para bilhin o ibenta ang plantang ito sa iba. Pangalawa, interesado ang isang kumpanyang Amerikano sa mga asset ng Lukoil sa ibang bansa at kailangan pa ng oras para maisara ang kasunduan. Ako si Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin at suriin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi New. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita kapag may dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. 2 araw nang kumakalat online ang negatibo at pagkadismaya sa pagpapaluwag ni Donald Trump ng parusa laban sa Russia. Kahit na, sa isang banda, ipinagmamalaki ng mga opisyal niya kung gaano kaepektibo ang mga ito. Pero sa kabilang banda, inaamin nilang wala ng ibang parusa. Kaya kailangang palakasin ang mga kasalukuyang parusa. O tungkol saan ba ito? Halimbawa ang kalihim ng Estado ng United States na si Marco Rubio. Naniniwala silang kaunti na lang ang opsyon ng Washington na magpatupad ng bagong parusa sa Russia. Sipi, tinamaan na natin ang malalaking kumpanyang langis ng Russia gaya ng hinihiling ng lahat. Malinaw na kailangang ipatupad ang mga hakbang na ito at kailangan ng panahon bago maramdaman ang epekto ng mga ito. Pero hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng gawin. Sa ganitong aspeto, nauubos na ang mga posibilidad natin para sa mga parusa. Sa tanong kung may parusa sa shadow fleet ng Russia, sinabi ng pinuno ng kagawaran ng Estado ng Amerika na posibleng magpatupad ng hakbang ang mga bansang Europeo. Ipinaliwanag niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagsasabing karamihan sa mga transportasyon gamit ang shadow fleet na ito ay nangyayari talaga sa mga lugar na mas malapit sa Europa. Na siyang totoo naman, halimbawa na lang ang Baltic Sea at baybayin ng Pransya. Pero kung kailangan pang hintayin ang epekto ng mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil, gaya ng sabi ni Marco Rubio, bakit kailangang paluwagin ang mga parusa pagdating sa shadow fleet? Sabi ni Rubio, makinig kayo, dito ay paunti-unting naiipon ang epekto. Maghintay lang tayo ng kaunti, mararamdaman din natin ito. Biglang niluwagan ng Department of Finance ang mga parusa. Alamin natin kung bakit. Pinalawig ng Department of Finance ng Estados Unidos hanggang Disyembre 13 ang lisensya para sa mga transaksyon ng Lukoil na may kaugnayan sa kanilang mga gasolinahan sa ibang bansa at kontrata sa pagbebenta ng internasyonal na ari-arian na nagbibigay ng mahigit kalahating porsyento ng pandaigdigang produksyon ng langis na tinatayang $22 bilyong noong 2024. Ito ay ayon sa pahayag ng Opisina ng Pagkontrol sa mga Dayuhang Ari-arian ng Estados Unidos. Bago nito, inatasan ng administrasyon ni Donald Trump na itigil ng kumpanyang langis ng Russia ang kanilang mga operasyon sa ibang bansa bago ang Nobyembre 21. Ipinagpaliban ang pagpapatupad ng parusa laban sa Lukoil para sa mga transaksyon ng kumpanya sa Bulgaria, kung saan pagmamay-ari nito ang tanging oil refinery na planong i-nationalize ng mga autoridad ng Bulgaria. Doon, inurong ang deadline ng mga parusa hanggang Abril 29, 2026. Sabi ng White House, gusto ng Washington bigyan pa ng oras ang mga kaalyado sa gitnang Europa at gitnang silangan
para tapusin ang transaksyon nila sa Lukoil at suriin ang mga opsyon kung paano mapanatili ang mga asset sa kontrol ng non-Russian na kumpanya. Dito ko na agad sasabihin, malamang hindi ito ang huling pagpapaluwag ng mga parusa. Sa kasamaang palad, sa Washington, naniniwala sila na pinapayagan nila ang mga potensyal na mamimili na mapanatili ang kanilang mga posisyon. Pero ang aktwal na pagsasara ng transaksyon ay aabutin ng higit pa sa 30 araw kahit pa ito ay bentahan sa mas mababang presyo. Kakailanganin ng mas maraming oras para sa mga transaksyon. Malamang, magkakaroon pa ng dagdag na pagpapaluwag at pagpapaliban, pero tandaan na kahit may ganito, tuloy pa rin ang pagkalugi ng mga Ruso. Ang mga asset ni Lukoil sa ibang bansa ay tiyak na mabebenta at siguradong mawawala ng Russia ang kanilang mga posisyon sa Europa at gitnang silangan. Hindi lang iyon, dagdag pa, kaunting konteksto. Noong Oktubre, nagpatupad ang Estados Unidos ng parusa kay Lukoil bilang bahagi ng kampanyang pagpuwersa sa Kremlin na wakasan ang digmaan sa Ukraine. Sa loob ng isang buwan, dapat tapusin ng lahat ng kumpanyang ayaw maparusahan ng Estados Unidos ang anumang pakikitungo sa higanting kumpanya ng langis ng Russia. Nag-anunsyo si Lukoil ng pagbebenta ng mga ari-arian sa ibang bansa. Naiintindihan niya na hindi na niya kayang pamahalaan ang mga ito at walang gustong makatrabaho sila. At heto, nabigo ang pangunahing kasunduan. Sinubukan ng oil trader na si Gunvar na bilhin ang mga dayuhang ari-arian ng Russian Lukoil na pinatawan ng mga parusa ng United States pero hindi ito nagtagumpay. Tinukoy ng Lukoil si Gunvar bilang potensyal na mamimili. Nagbabala ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na hindi bibigyan ng lisensya ang kumpanyang ito hanggat hindi natatapos ang digmaan sa Ukraine. Parang sinasabi nila, bilhin nyo kung gusto nyo, pero hindi magagamit ang mga ari-arian sa ibang bansa dahil walang lisensya. Ayon sa ulat bago ang 2014 Subtitres di Matorsok. Si Gennady Timchenko, isang negosyanteng Ruso at may-ari ng Gunvor, ay napatawan ng parusa kinabukasan. Ibinenta niya ang kanyang bahagi sa Estados Unidos. Ibinenta niya ang 43.5% ng aksyon kay Torbjörn Torkvist. Kaya nakuha ni Torkvist ang 86% ng aksyon na nagkakahalaga ng 6.6 bilyong dolyar. Sa ngayon, si Torkvist ang chairman ng Board of Directors. Ngunit sa parehong panahon, binanggit na kahit na kontrolado na ni Gunvor, patuloy pa ring nag-aalala ang mga autoridad ng Amerika tungkol sa kanyang gantimpala, pati na rin sa posibleng koneksyon nito sa Moscow, na parang gusto nilang gawin ang isang tusong plano. Kunwari, binebenta ang mga asset. Pero sa totoo lang, binebenta lang nila ito sa sarili nila. Narito na ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ayon sa Bloomberg, kamakailan ay tumaas ang interes sa portfolio ng Lukoil sa ibang bansa. May mga potensyal na mamimili mula Amerika, Europa at Persian Gulf na humingi ng pahintulot sa United States Treasury para sa mga transaksyon sa kumpanyang ito. Kamakailan, iniulat ng isang source mula sa Reuters na maaaring ibenta ang mga asset ng Lukoil sa isang malaking American investment fund na Carlyle. Pinag-aaralan ngayon ng American Investment Fund ang transaksyon at naghahanda ng aplikasyon sa United States Treasury. Kaya nga, mukhang para talaga sa Amerikanong kumpanya ang paghinto. Sa Amerika, pasensya, pwede pa rin silang kumita dahil sa sanksyon. Gusto ko lang banggitin na ang Lukoil ay may-ari ng 3 oil refinery sa Europa, pati na rin ng mga bahagi sa mga oil field sa Kazakhstan, Uzbekistan, Iraq, Mexico, Gaza, Iran, Egypt at Nigeria. Dagdag pa rito, daan-daan. Masasabi ko pa nga na libo-libong gasolinahan sa buong mundo. Kabilang na, sa totoo lang, ang Estados Unidos ng Amerika. Sa Amerika, ang Lukoil ay nagmamay-ari ng humigit kumulang 200 na mga gasolinahan. Noong early 2000s binili nila ang Mobil at ginawang Lukoil lahat iyon. Sa channel na ito, tinatalakay kung ano ang pagmamay-ari ng Lukoil sa ibang bansa, ano ang mawawala sa kanila, at paano maaapektuhan ng parusa ang kumpanya. Kaya pumunta kayo sa channel at siguraduhing panoorin ito. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.